Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barkong pandigma at eroplano ng Pilipinas, Amerika at Japan pinadala sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagsagawa ng joint maritime activities ang Armed at Defense Forces ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa na Amerika at Japan sa loob ng West Philippine Sea araw ng Biyernes, ika-6 ng Disyembre. Ang naturang pagsasanay ay ang ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Kabilang sa mga kalahok ay ang P-8A Poseidon ng US Navy mula sa Patrol Squadron 47, ang BRP Andres Bonifacio at C-90 ng Philippine Navy at ang Japan Maritime Self-Defense Forces Murasame-class destroyer JS Sami Dori. Sa isang statement, sinabi ng US Indo-Pacific Command na ang naturang pagsasanay ay nagpapakita ng commitment ng tatlong bansa para mapahusay ang regional at international cooperation para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nilinaw din ng US Indo-Pacific Command na isinagawa ang naturang pagsasanay alinsunod sa international law at salig sa ligtas na paglalayag at karapatan at interes ng ibang mga estado. Kinumpirma din ng AFP ang pagsasagawa ng naturang pagsasanay sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Higit pang mga bansa ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, kasunod ng isang bagong insidente ng agresibong maniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas noong Miyerkules ng umaga. Sa isang post sa social media, sinabi ni British Ambassador Lord Beaufils na ang mga aksyon ng China ay nagpapataas ng tensyon at ang panganib ng maling kalkulasyon, at nanawagan sa kanila na sumunod sa internasyonal na batas. Nagtaas din ng Japan ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at mga tripulante sa panahon ng pag-atake ng water cannon ng China at mga mapanganib na maniobra. Ang United Kingdom at Japan ay kabilang sa mga bansang tinutukan ng Pilipinas para sa posibleng sabay-sabay na multilateral exercises at resupply mission sa Hulyo. Ang South Korea, na sumama sa France sa pagrally sa likod ng Pilipinas para palakasin ang maritime defense ng Armed Forces of the Philippines, ay nagpahayag din ng kanilang mga alalahanin sa pag-atake, na binibigyang diin ang kahalagahan ng upholding peace, stability, safety, and rules na nakabatay sa kaayusan sa South China Sea at kalayaan sa paglalayag at overflight. Ipinahayag ng Canadian Global Affairs na ang Canada, na sumali sa kamakailang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea noong Hulyo, ay nagsabi na ang aksyon ng China ay nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa pag-uulit ng mga naunang sentimiento na inilabas ng European Union, kinundi na rin ng France ang paggamit ng China ng pagbabanta at puwersa at muling pinanawagan ang China na sumunod sa UNCLOS, ang kapwa-miyembro ng EU na Germany, na naunang tumawag sa China para sa kanilang mga naunang pangsalakay at nagpahayag na ito ay nagdulot ng mga alalahanin sa Europa. Sinabi na ang mga aksyon ng China ay nagpahina sa katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Ipinahayag din ni Denmark Ambassador Franz Michael Skjold Melvin ang damdamin ng EU, habang ang Norwegian Ambassador Christian Helles Leister ay nanawagan para sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Nauna rito, nagkomento rin ng United States, European Union, New Zealand, at Finland sa mga aksyon ng China, kasunod ang pahayag matapos umanong sumalakay ang mga barko ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Inakusahan ng Pilipinas ang kanilang mga barko ng water cannon attacks, sideswiping, at sinadyang pagrampa. Sa kabila nito, binalaan ng buang na Chinese Embassy sa Manila ang Pilipinas, na agad na itigil ang mga paglabag, provocations at inflammatory actions at sinabing sinadyang bumangga ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa isang barko ng CCG. Maghahain muli ang Department of Foreign Affairs ng panibagong diplomatic protest laban sa China, kasunod ito ng panghaharas ng CCG sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, malinaw na legal at may karapatan ang Pilipinas sa Scarborough Shoal kaya hindi umano maintindihan kung bakit paulit-ulit itong ginagawa ng higanteng bansa. Giit ng opisyal, mananatili ang stand ng Pilipinas sa nasabing bahagi ng karagatan. Kahit anuman ang sabihin ng Beijing, inaasahang magkikita sina Secretary Manalo at Chinese Ambassador Huang Zilian, upang iparating ang posisyon ng bansa kaugnay sa mga insidente ng pambubuli.
It's very clear. I mean, we were within our legal rights, and Japan, of course, has supported us on that, and many other countries. And certainly, don't understand why China again is repeating these actions which are clearly illegal. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.